masasaksihan ngayong gabing ito. Ay palakpakan po muna natin ang magbibigay sa atin ng isang magandang bilang. Isang sayaw na nagbubuhat sa United Pioneers Club, Dancer. Okay, palakpakan po natin ang ating mga dancer. Ito po ang United Pioneers Club Dancer. There's a boy on my mind and he knows I'm thinking of him. On my way to the day and the night, the stars. Kaya mga kaibigan, sa nakikita po ninyong pagsasayaw na ito, sa isang taon naman, pag niyawa ang Diyos, bago natin salubungin ang bagong taon, ay magawa po naman natin ang paraan na nayugbog na ito, ay mapatibay natin. Like mine, you'll feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Some sweet day, no one knows your return, and you'll be happy. Shout it sweet in a song. Listen to your heart, it is sing. La la la, sha la la in the morning. Sha la
Yan po si Jason dito. Yan po ang nagtuturo. Okay. Saglit po lamang mga kaibigan. Yung pusong manihandog na United Finance Club Variety Show, ang naibang mini-drama na hango sa tunay na buhay. Isang kayaysayang aantig sa puso ng bawat isa. Isang... Ay, oo nga pala. Naku, patay ako. May pinalinis ka pala sa akin ng donya ko. Patay ako. May dadating ako ng bisita. Naku, ang daming kalat nito. Magkain-kain. Naku, bakit ba naman itong mga dyaryo ito na dito? Dapat itong mga medyas na ito. Dapat ito nasa kwarto. Diyos ko. Para may itong mga bote ito, itong ginapit na ito paggabi. Nakakainis. Talaga naman. May bala pa doon sa kwarto. Huwag mong kakatin ha. Pwede ba ako maglabas na? Miss. Tagal-tagal naman naman naman. Miss, miss lang. Ay, may tumapak. Sino yan? Uy, Diyos ko! Sino ba? Uy, baka naman akong hanap po ah. Si Rita. Andiyan ba? Diyan, tulog. Baka naman akong hanap po. Mamaya yan ay ata sila. Ano mo naman na dito? Sino yung pinagbigaan mo? Diyan sa kapitbahay. Ano mo na si Wala eh. Si Rita mo. Gusto ko siya kung nakausap kasi. Buto ko siya tumuli kasi si Doña Vistica natutulog. Baka manisip. Sige na. Sabi mo si Rita mo. Ano? Gusto ko siya makausap. Sige. Sige natin. Ay, teka nga pala. Ricardo, ano nga pala kailangan mo sa kanya? Baka mo siya nahanap. Ay, miss ko na kasi siya eh. Namiss ko na siya. Tawagin ko. Ang cute mo talaga. Tawagin ko. Rita! Rita! Andito si Gardo. Senyorita! Senyorita, gising na. Ay, naku, ano mo talaga yung sinasabi mo yan? Sino man tao dito? Ayun o, si Gardo. Ang gwapo-gwapo. Pinatilig ko. Oh, guys! Oy! Tawagin ko na. Ano? Nakakinayat kaya tayo yun. Wala ka ba? Nakakatawa ko na eh. Agad pinisig yung pisngi ko. Talagang di lang talaga sa karinyakan yun. Alam mo naman yun, napaka. Kapag nakakakita ng gwapo, katulad mo. Ako? Wala talaga. Ano? Gladys? Isasabihin sana ako sa'yo. Ano naman ang gusto mo sabihin?
Kasi... Senorita, excuse me po. Ito na po yung pagkain ni Sir Cardo. Okay ka lang ha, pakilagay sa mesa. Saan mo sir? Uy, para talaga sa iyo yan, ha? Kaya ako tumigil ka dyan. Bakit ako sa Thank you. ako ha? Hindi ko kasi sana ako nagkakilala. Kumusta naman yung mama at papa mo? Mamatap ako? Oo. Ayun, easy, negosyo, dami. Sasabihin natin. Gladys, sabi mo mahal mo ako, di ba? Oo, mahal naman talaga kita eh. Mulat sa punta. Ang gusto mo sabihin? Sige, sabihin mo. Kung pwede sana, pakasal na tayo. Ano? Pakasal? Siguro wala ka pa nga nalalaman sa buhay ko. Gladys naman, please. Alam mo, Guido, ganito yon. Merong sumulat sa mother ko na sabi, may darating daw na Jeffrey daw ang pangalan, manliligaw sa akin. Mas mabuti pa. Kung hindi ka na sasama sa akin pang papakasal, tumakas na lang tayo sa mama mo. Anong ibig mo sabihin? Oo, magtanan na lang tayo. Ano ang magtanan? Makita ko naman. Ma'am, si Gladys po, ma'am. Wala dito ang anak ko. At kung maaari na kayo, umalis ka na. Ang isang squatter na katulad mo ay hindi na babagay sa katulad naming mayaman. Umalis ka na dito. Utang na loob. Ma'am, parang awa niyo na po, ma'am. Mahal ko po si Gladys. Mahal, Kung kinakailangan po na lumuto ko sa rekan, nalaman po ako, ma'am. anong ipakakain mo sa anak ko? Pag naging asawa mo ang anak ko, maglalako lang ng tilapia. Kung pwede lang, umalis ka na dito. Ma'am, parang awa niyo na, ma'am. Mahal ko po si Umalis ka Gladys. dito ng anak ko. Ma'am, parang Umalis ka na. Hindi kita kailangan, magtigil ka. Kalimutan mo na, hampas lupa. Basura! Lumayas ka na dito. Ma'am, mahal ko Kita po si kailangan Gladys, mo. ma'am. Putin! Ma'am, parang awa Umuwi niyo ka na. po, ma'am. Bumalik ka na sa squatter na pinanggalingan mo. Bumalik ka na. Hindi kita kailangan. Ah! Nunca! Kaya ka! Sige! Doña Mystica, hindi ko kaya ang pinagagawa niyo sa akin. Alam niyo namang labag sa profession ko yun eh. Sinabi ko naman sa'yo na kahit magkano ay ibibigay ko sa'yo. Mapapaniwala lamang ang asawa ko. Hindi ko kailangan ng pera, Doña Mystica. Paano na lamang pag malaman to ni Don Gonzazo? Ano na lang sasabihin niya sa akin? Hindi mangyayari yun dahil gagawin mo nga ang magagawa mo. At gagawin ko rin ang magagawa ko. Para mapapaniwala natin na grabe ang kalagayan ko dahil ayaw na ayaw kong mapapunta. Ang anak ko sa isang hampas lupa lang na yun. Pero Doña Mystica, mahirap yun. Hindi basta-basta gagawin yun. Alam mo ba, pwede akong mapaalis dito sa hospital na pinagtatrabahuan ko? Ako ang bahala. Marami akong salaping. Kayang-kaya kitang ipasok sa ibang hospital. At kung kinakailangan, ipadadala kita sa ibang bansa. Dahil marami akong kaibigan doon. Doña Mystica, hindi ba pwede yun sa iba na lang? Ikaw nga, kaya sa isa kong pinagkakatiwalaan. Kaya sige na, hayaan mo. At ngayong yung Pasko, malaki ang magiging bonus mo sa akin. Pwera pa yung talagang bayad ko sa'yo. Doña Mystica, mukhang mahirap yata talaga yung pinagagawa mo sa akin. Para yata ang hirap magpanggap ng may sakit ka na wala ka namang sakit. Hindi. Dahil alam mo, ang gagawin natin, kapag inaakala natin darating sila, talagang pagkakikita ko sa kanila, na talagang masama ang lagay ko. Huwag kang mag-aalala. Kayang-kaya natin yun. Hindi kaya ho tayo lalo makakasama sa gagawin natin ito. Hindi. Dahil sinabi ko naman sa iyo na ang lahat ay gagawin ko. Alang-alang sa magandang kinabukasan, yun ay kaiha ko. Ay nako. Pag-iisipan ko. Pero, sige na nga. Alam mo naman malaki ang utang na loob ko sa iyo eh. Sige, gagawin ko, pero wag mo akong sisisihin kung mayroon Salamat. masamang mangyayari. Salamat at ako'y pinagbigyan mo. Makakakita ka na, bibigyan ka tayo. Senyorita,
Ay, Senyora. Dok, andyan na po si Don Gonsalvo. Nasa senyorita Gladys mo. Eh, nandun po sa labas, bumibili po siya pa ng pagkain. Anong nangyari sa senyora mo? Eh, kanina po, Pwede hindi ka makasagot. kanina po, kanina pong umaga, may dumalaw po si Gardo, yung pong gwapo na medyo maitim, pero mabait po. Pinatuloy ko po siya. Eh, nag-away po sila ng dalawa, kaya inatake po sila. Ikot ka ng ikot para kang trumpong wala sa atin. Eh, Kumusta ka na asawa ko? I feel bad. Anong nangyari? Ha? Mamamatay na ako. Doktora, Nasaan ang anak natin? kumusta na nagan ng asawa ko? Gusto ko siyang makita. Kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo pero medyo malalaw ang sakit ni Doña Mestica. Medyo nabigla po yata siya kaya inatake siya. Doktora, gawin mo lahat. Nakahanda ako magbayad kahit na gano'ng kalaki. Ginagawa ko naman po lahat na makakaya ko, Don Gonsalvo. Hinihiling ko lang na sana makikapag-cooperate kayo sa amin para kasi masama sa kanya yung masyadong pinasasama ang loob, yung nagdaramdam siya. Kung gano'n, Doktora, pwede na ho ba siyang may uwi ng bahay? Thank you, Doktora Ramirez. Please proceed to emergency room. Doktora Ramirez, proceed to the emergency room, please. Sige ho, pwede niyo na ho siyang iuwi sa bahay pero paalala lang ho ha. Hanggang maaari ho, wag niyo ho siyang bibigyan ng sama ng loob dahil iyon ho talaga ang masama sa kanya. Mas grabe na ho ang susunod na mangyayari kapag pinabayaan. Doktora Ramirez, please proceed to emergency room. Meron pa ho akong pasyenteng pupuntahan. Salamat po, Doktora. Senyorito, hindi na po si Senyora Gladys. Pa, morning. Gusto na po si Ma? Ayan, sa kagagawan mo, kaya nagkagawa yung mama. Ma, please, I'm sorry. Pinawa ko na kanina, Ma, please. Ma, please. Ma, leave me alone. I'm sorry. Hindi ko nila kasama. Sabi ko na. Malayo ako na sa kaibigan ko. Gladys, tandaan mo. Tandaan mo ito. Pag ninangyaring masama sa iyong mama, hindi kita mapapatawad, anak. Sa ulit mo, hindi na ako makikipag-usap kay ganito. Kung yan po kagustuhan niyo, basta gumaling lang ang kamahal. Sana nga, anak. Sana nga. Tandaan ko na nga ito. Walang iyakan. Hanggang kailan ito kung pinandun niya may... Ako, si Gordo Versosa na agaw ni Pusata Roses. Naku, lagot sa akin si Rosana yan. Nakainis. Naku, nga pala, maglilinis na naman ako. Tanghali na naman, nakakainis. Paano ang puso ka? Ay,
nako, ano ba yung ibon na yan? Kanino kaya ang... Sabi na, nakakainis. Nakakainis talaga ang ibon na yan. Ako na ibon ko, tumakabos ako. Pipis ang ibon ko. Ano kumakasok? Ang sinyoro yun. Sino yan? Magandang tanghali. Nandiyan si Mayor Mystica. Sabi ko kung nandiyan si Senyora Mystica. Ay, naku. Pwede lang pakatawag kayo niyo. Pwede mo naman dito nandito. Baka naman ako kailangan mo. Sexy. Ano? Type mo? Gwapo mo. Ay, sino nga pala siya? Kasi rin pang sa Pilipinas ang ganito. Hello. Sino siya? Ako nga pala si Jeffrey. Ah, si Jeff. Usap ako ni Senyora Mystica ngayong tanghali. Alam niya na darating ako Ikaw yung taga-American. at nainip na ako. Ah, Senyora! 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 Sino yan? May tao po si Jeffrey tayo, cute! Okay, regarding. Oh, Jeffrey. How are you? How's your family? Kababa ko lang ako sa airport. Hindi na ako nagpaalam. Alam ko naman yung bahay niyo. How is your mom and dad? Okay naman sila. Malalakas, kamsidad, walang problema. Ewan ko kung ba't si Papa pa akong... Bakit si Papa pa akong... Pinapunta ko rin sa ano, para doon sa negosyo namin. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko naman alam. Wala naman akong background sa negosyo. Eh, hindi ko naman matisyon, palayas na niya rito. So, isa-isa na sa kaso ko. Kasi, sinasanay ka lang ng mga parents mo kasi nag-iisa ka rin nilang anak. Ayaw niya akong lumaki tamad. Oo. Gusto niya marunong ako maghanap buhay. Ano man naman. Tita niya. Sino nga namang pag-iiwanan ng mga kayamanan niya? Alam ko namang marami din kayong kayamanan na katulad namin. Marami. Sa kanilaan niya ako eh. Oo, karya ka. Maganda ka nga doon ng merienda. And then, pagkatapos noon, ay maghanda ka na rin ng lunch. At darating na si Gladys, sabay-sabay na tayong Yes, ma'am. lunch. Senyora Mystica. Hindi naman siguro lingit sa kaalaman niyo. Totoong dahilan kung bakit dito ako. Hindi lang sa negosyo. Siyempre, napag-usapan natin. Yung tungkol sa kaisa-isa kong anak. Walang mintes. Walang problema doon, Iho. Alam mo naman na butong-buto ko sa iyo. Kami ng asawa ko. Si Gladys po. Darating na siya. Quarter to 12 na eh. Kapag sinasabi niyo siya sa akin, kapag sinasabi niyo yung ganun ang itsura niya, tumitingala ako sa langit. Parang nakikita ko yung mata, yung kilay. Nabubuo sa isip ko ang isang napakagandang binibini. At pinangarap ko sa buhay ko na siya, Talagang maganda ang kaisa-isa kong ang anak niyo, Oo. ay nararapat para sa akin, Senyora Mystica. Alam mo ba, Iho, na matagal kong hinintay ang pagkakataong ito na makaharap kita dahil alam mo naman na matatanda na kami ng asawa ko. Kaya gusto ko rin na
mag-asawa na siya dahil gusto ko na magkaroon na kami ng apo dahil alam mo naman, ang lungkot-lungkot ng buhay namin. Lalo't wala dito ang aking anak. At siya naman ay nag-aaral pa. Kaya habang pumapayag ako na habang siya nag-aaral ay magpakasal na kayo. Kaya may kumakatok. Pag nagkataon. Ay, si senyorita. Ako yung galing Amerika. Patik ko, nandiyan pa si Jeff. Hello, ma. Hello! Anak, siya nga pala, ito nga pala yung sinasabi ko sana, ayun si Jeffrey. Siya yung galing US na anak ng amiga at amigo ko doon sa USA. Para sa iyo. Para sa inyo. Ako nga pala si Jeffrey. Hi, I'm Jocelyn. Nice to meet you. At Joseph. Ma, pwede mo pumasok muna ako sa Hindi. kwarto na. Sige. Patik ko, hanap ko na lang. Mapo ka na dyan at tutulungan ko si Karyaka na maghanda ng tanghalian natin para Swerte ka nga naman. magsalo-salo tayo. Okay. Diyan muna kayo ha. Jeffrey, may iwan muna kita. Ma, si Kaya, naganda na ba ng merienda? Oo, naganda na. Tutulungan ko pa nga eh. Hi. Ay. Kanina ang dami ko sinasabi nung makita kita. Medyo parang mayroon kagad akong naramdaman ah. Tama. Ikaw na nga ang babaeng yun. Ano ba pinagsasabi mo? Pwede palinawagan. Ganda yun kita. Ikaw na nga. Gladys. Ako kaisa sa anak ni Congressman. Naikwento na nga sa akin ni Mami, anak ka daw ng congressman na sa Cebu, Right? na Kung tatandaan mo yung may pabrika ng barko at aeroplano. ang yaman niyo naman pala. Kunti lang. Siguro sa loob ng isang buwan, kumikita lang ang mama ko at ang papa ko ng mga award. $7 million. Wow! Grabe ah. Lakas pala ng... Yung pinakamaliit namin negosyo yun. Yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki. Naku! Kahit ano. So, yung sabi nga ng mama ko, kung masal ako sa Pilipinas, istahin ko yung... Kasi yung Taal, pang-isang daw namin lahat yun eh. What? Yung buong Taal. Nagkaroon doon ng problema dahil dinulis na yung yung bandang side doon. Tika, bakit pa negosyo ng negosyo? Tatayo ko ha? Alam mo Gladys? Mahirap na magpaligoy-ligoy pati. Alam ko naman pagod ka gusto mo magpahinga. So kahit tanghali, pinilit ko talaga makarating dito. Kababa ako lang sa airport. Tatawag sana ako sa mama mo. Ang kaso, baka ako pala sila. Pupuli ako. Teka, diretsuhin mo nga muna ako. Ano ba pinupunta mo dito? Pwede bang umupo ako isang gabi guys? Importante na kasi. Ano ba senyora? Ano mo? Wala, siguro nasa kwarto si Mami. Gladys. Ano yun? Malungkot ang buhay ko sa Amerika. Araw, gabi, umaga, tanghali, hapon, buong nagdamag. Akala ko ba pag sinabing mayaman, nabibili ang gusto? Meron akong hinahanap sa buhay ko. Nung makausap ko ang mama mo, sabi ko ikaw na kayo. Maraming kakagustuhan sa Amerika pero wala akong nararamdaman. At alam ko Gladys, ikaw na. Sabi ko nga sa mama mo, doon tayo sa Amerika magpapakasal eh. Ano? Pakiulit ka na sinabi mo?
Hindi mo ba alam? Alin yun, mister? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo at wala akong oras na kapaglokohan sa'yo. May usapan kami naman. At yun ang dahilan kung bakit ako naririto, Gladys. Huwag mo ako sasaktan. Di mo ako kilala. Oh, Jupiter, iyo! Kaya ka po sa Pilipinas. Nandito lang po. Alam mo yan. Manap ka na. Talagang Wala pa na ito nga naman ng Amerika. Ang pogi mo ngayon. Anak ng pusa. Wala yan. Nahulog pa nga sa kabayo si Dad. Buti na lang nandun yung... Ay, kumuha ka dyan. Ang amigo ka pa, amigo. Kumusta na? Ayos ko na. Malulusog. May 10 ka. Aray, 10. Kaya po, ano. Dito nga lang. Minamadali nila ako mag-asawa eh. Ang palagay ko, narito talaga iho, kapalaran mo. Pag hindi ka mahuhulog dito. Uncle, Dong Salvo, malimit kayo mag-usap ng misis nyo. Oo, kumustahan. Sa negosyo, lahat-lahat, hanggang sa dumating sa puntong naantig yung puso. Nagpinto sa akin si Gladys, yung anak niyo. Dali ka na pala. Ganda. Di mo akalain. Gusti ka. May pakilala mo na ba si Jeffrey sa ating anak? Oo naman, honey. Ha? Oo. Anong ibig sabihin na magpapakasal ako sa kanya? Gladys, please. Ha? Anak mo. Para sa ikabubuti mo ang lahat na ito. Napagkasunduan namin ng iyong mama na ipakasal ka kay Jeffrey. Dahil siya ang nababagay sa iyo. Dad, wag naman kayong ganyan. Ibig sabihin, totoo lahat na sinasabi ng lalaki yan na magpapakasal ako sa kanya. Iyakan mo na. Please, ano ako magpakasal sa kanya? Alam niyo, may boyfriend ako. Boyfriend? Kaya ganon. Boyfriend? Yung ampas lupa na yun? Yung galing sa squatter na yun? Galing sa squatter yun, mahal ko siya. Eh, siyempre ko siya mahal. Ngayon ko lang siya nakalala. Hindi ka namin pinag-aral para mapunta ka lamang sa isang putik. Bakit, Dad? Ang pinag-aral niyo ba sa akin gusto ko? Di ba hindi? Simula na ako'y pinanganak, sinunod ko na kayo. Pero bakit gano'n kayo? Huwag niyo tumabaka naman yung utos ng puso ko. Mahal ko kayo! Bakit gano'n? Panyeta, estupida! Dad, please! Ayoko na! Ang dahil sa lalaki yung nilalabastanan mo na ako! Lumayas ka! Lumayas ka! Honey, bakit mo naman pinagbuhatan ng kamay ang ating anak? Pasensya ka na. Nabigla lamang ako. Hindi ko tayo nun dahil lamang sa isang lalaking tayo napinang anak ang mga natin. Sana'y maunawaan mo ko. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Jeffrey, sana huwag na makakarating. Hayaan mo, iyo. Pasasambat din, magiging iyo rin ang aming anak. Ano tayo mo? Talaga naman ito, ang bagay na bagay sa aming anak. Sa aming anak. Kaya lang siguro bata pa lang siya, saka nabigla siya, mangyari naman yung siguro hindi niya nagawaan kaagad ang ibig yung mangyayari sa buhay niya. At doon Salvo, may pasabi mo pala si Dad. Baka hubaw February, pupunta siya rito para magkita uli kayo. Binalong magaling naman. Mahal mo. Napag-usapan na rin namin ang kasal ninyong dalawa. Kaya lang, inaga mo si Dad, masyado mahilig sa babae.
Ay, medyo gabi na rin naman. Kung maaari, gusto na rin naman mamahinga na Doña Mystica. Sige po, di... Magpapaalam na ho ako at ibang araw, babalik na lang ho ako. Sige, ingat na lang. Ingat ka. Doña Mystica. Sige, Agis. Sige. Kumandang dalaga na ako ng ganito. Wala nang nagkakagusto sa akin. Si Pisagon niya eh. Maganda pa naman ako, diba? Tika, wala pala akong kausap. Ang hirap talaga itong nag-iisawa. Pero hindi bale. Maganda pa naman ako. Sexy. At saka, siguro naman kung mag-aayos ako, may matadaig akong artista, diba? Wala pala nga akong kausap. Tika, sandali. Ano kayang gawin ko sa buhay ko? Pumunta kaya ako sa Japan. Ay naku, madaming hapon doon. Tika, ayoko ng hapon. Gusto ko yung Amerikano. Para may lahi. Yung panday. Dahil kung sa Japan, sa Kang. Naku, ang hirap talaga. Sana makabingwit ako ng isang gwapo. Tika, sandali. May kumakatok ata. Oh, labis gabi na. Bakit pati ang dami-dami ng dala? Tita, pwede. Sige, tuloy ka dito. Dito muna ako. Anong ibig mo sabihin? Maupo ka muna, Iha. Hindi totoong layas. Ano bang gusto mong palabasin? Ba't ang dami-dami mong dala? Ano bang ibig sabihin ito? Tita, lumayas po ako sa amin. Lumayas! Bakit? Luma kayo ganyan. Tita, hindi naman kita binibiro. Kung hindi ko mga biro. Ang ganda-ganda talaga ng pamangkin ko. Uy, bakit ka seryoso? Tita, Uy! Tumunod ka sa akin. Naghahabol. At tika, sandali. Ano nga ba ang nangyari sa'yo, Iha? Bakit ba seryoso ka? Ano ba nangyari? magpapakasal daw po ako kay Jeffrey. Tika, sandali. Tika ka ulit. Tika muna, sandali. Akala mo nga itong bag mo. Tika. Ano magpapakasal kay Jeffrey? Ito nga tayo sa bandang unahan. Sinong Jeffrey ba yun? Kung galing US. Tika, US. Amerikano iyon. Ano o? Tita. Ha? Amerikano po siya. Amerikanong hilaw o Amerikanong pulpul? Sa akin na lang? Ano bang talagang nangyari? Tita, sabi po ni Mami, magpapakasal daw po ako sa kanya. Tika muna, sandali. Tika, ang hipag ko na ng mga magaling. Nako, alam ko na. Pinakaalaman ka na naman ang hipag ko, ano? Yes, Tita. Ay, nako. Bakit ba? Ano, magpapakasal? Yes. Magpapakasal na po Ay, ako tika, kay Jeffrey. Bebe. di ba may boyfriend ka? Yes, Tita. Yung gwapo mong maitim? Sigado? Ano ba? Ay, marunong ka. Di ba ang bait-bait mo? Halika nga ulit, dito. Di ba ang bait-bait mo sa'yo? Standby na muna. Lahat ng magagawa ko, gagawin ko. Tita, tulungan po niyo ako. Tutulungan kita, anak. Huwag kang mag-alala. Ayoko po magpapakasal sa Jeffrey. Nasyan ako, Lisa. Hayaan mo. Gawa tayo ng paraan. Nasyan ako. Maalam ako mag-shot. Matulungan. Takot po ganun sila. Wala tayong
Okay na. Tama ka na. Bakit malaman si Jeffrey? Paano na si gagawin ako rito? Wala tayong magagawa. Sunod-sunuran sa kanyang asawa. Kaya ito anak, piliin mo ang nararapat sa iyo kung ano yung itinitibok ng puso mo. Punta. Gusto ko makipagkita kay Nino. Oo, anak. Ayokong namali sa kanya. Ayoko na si Jeffrey na